Chairman Norris Ocolam. Ayay live. Chairman, may buntag. May muntag usab kanimo dia. Ted kisay kauban na toron. Ako ra, solo ko karon. Atong sa atong mga suking tigpaminaw. Kini bang mga pronouncements karon gikan sa Amerika, especially si Secretary Marco Rubio, nga mo launch kuno sila og war against ICC. Unsa kay mga implications ani? Especially dinhi sa Pilipinas ug kanang kaso karong Tatay Digong. Di ba sa previous na itong interview, gayon ko nimo na the only way ma-appease si BP Sara Oh. sa Amerika is ilag yung pabuhian si Digong kay na may mga hungihong ang embassy had-ahan sa pagdakop ni Digong dito sa Pilipinas sa pagpadala sa Hague. The Hague, no? Assuming tinuod na, so unsaon mo may belief sa group kampo ni Sara, so unsaon man nila pagka nang convince si Sara nga mapabilin ang ilang interest dito sa Pilipinas ug dili nila maningkamot sila nga mabuhian ang amahan. So this could be an coincidence. No, I'm not saying nga Moy tuyo gyud. Moy tuyo. You connect the dot. Una pag-adto ni Trump sa China, ingon na siya nga hinungdan ng ICC. Inote na dili na siya kuan kanang legit kay ngano gud taong magbuot sila sa interest Amerika sa ubang nasod, no. And then ug tan-aw nimo ang gidaog-daog sa ICC katurang mga third world countries. Wa man sila gidakop nga taga France or taga Russia or taga Israel or Amerika, puros man na African. Si Digong nga may murag dako-dako sa tanang kuan to legitimize lang existence. So sugod na unya si Goles na kuan man na. Si Goles mura man nag-pro-American. Si kanang katong Defense Secretary si Norberto Gonzales na nay pronouncement. So unya karon finally si Rubio na ginigtingog. So again ang Amerika unya ni echo si Rubio sa kanang statement ni Trump kabahin sa ICC. Kani grabe ni kay dili lang ang Amerika, tanang alay sa Amerika nga gadawat economic aid, military aid o whatever aids nga nadawat sa Amerika, dependent sa Amerika. Undangon nila ang tabang kung di sila mahawa sa ICC. So, kung siyempre daghang yung countries ana nga ma-convince nga mo let go kay sa ilang hunaw-hunaw sa ICC kumpara sa interest nga mawa nila gikan sa Amerika. So mo collapse gina sila kay kuan ay funding unsa may sweldo. Unsa may support. So definitely ang beneficiary na ug di magaling intended na ni Digong, si Digong one of the beneficiaries. Mahitabo ron. So ang atong duda-duda sa una nga buhian gyud sa Amerika ang kanang si Digong to appease the BP mura og ning although mahatawag na to coincidence, if ever coincidence, mahitabo gyud. And America cannot ignore the importance sa Pilipinas, dili lang sa ekonomiya kundi sa strategic importance being nata sa Asia o niya doon ta sa China. Atong geographical advantage. So sa geopolitics, importante yung Pilipinas. O niya, nana sila 9 military bases. Ang kana wala lang na mag-protect sa interest sa defense interest sa Amerika kundi hasta pa economic kay pila to $29 trillion ang reserve anang deposit anang lugar gas and oil. Mo man ay gituyukan anang ilang kuan, anang ilang mga military bases, dili lang na siya tungod kay kanang importanteng Pilipinas sa kanang defense strategy nila kundi ang economic pod kay mura man og tanan nga oil producing countries gidomina nila. Hinumdum ka katong sa South America nga bag-o lang nila gipriso ang presidente. Babae na karon ni puli, di ba? Grabe po tog oil deposit. So sa Venezuela. Venezuela unya kanang sa Middle East.
gikuan na po nila ang Iran. So ang mo lagi kani ang gira Ang pronouncement ni Trump anang Iran karon nga sila na i-manage kuno sa Strait of Hormuz. mo lagi. So unsa man sila nagid tanan nga Unya kwaon pa nila ng kuan kanang Karg Island nga naa diha ang oil hub diha sa Iran. Alberta 70% sa oil sa deposit sa Canada. Nila ning rebuild na ning nag-independent ta sa kanang Canada, so unya dugay makay na nangayo sila og kanang pipeline padung sa dagat kay aron makasupply sila silang oil gidili-dali sa Canada kay kana laging green nga kuan palisiya. Unya tapad mo na sa Amerika ingon mas tab nga ayaw diri ari na pagihan yang pipeline diri sa territory sa Amerika dito sa dagat di mo na mo pugnan unya ay lang supply ang China. O see? So kuan gid mo na nga kay importante man nilang Pilipinas, so ni kamot gina sila magkagawa si Digong. Uyawa na og maunay mahitabo no. Unsa kay impact niya na nining nagpadayon karon nga sa tawagan ni impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte chairman. Dili na sinurana ako na ning senaryo kani kuala ni speculation lang to ato lagi himo lang senaryo. Yung bakog makagawa siya before sa SONA. SONA? SONA hapit na 27 tingali, 27. Si bakog makagawa siya. So may tabo. Yeah. As I have said, kani si VP Sara, popular siya sa, klaro man kayo, kay sa iyang popularity, taas ng yapon kay siya. Nag-negative 27 ang presidente, despite sa lapok nga gilabay sa iya. Kuan positive dako siya magyapoy gali no sa isaka na kuno gani na kay gikan man na negative 15 yan isaka kuno 27 ron negative lang gyapon that shows nga kana protest kuan sa mga tao nga nasuko sila sa ilang gibuhat ni Sara sympathy na kana sympathize sila sa gibuhat nila Sara because it's very obvious nga ilan ang gibuhat kay dili gid sila gusto nga ma-presidente Sara sa 2028. So bisa pag unsang narrative, bisa pag unsang propaganda ila ipagawas, ang mga tanang mga tao aware na ug ano. So mo na nga dili effective gyud bisa pag unsang na isulti kay bawo na ang mga tao sa hidden agenda. Ana nga lilisod na gyud kay nila kuan as I've said tipping point ni abot na gyud. Unya unsa may tabo ng tipping point og makagawa si Digong di murag kanang timbangan imundakan o sa katunadang putaw rin ko na gyud si Sara magod popular but dili siya influential sa military. Si Digong may close sa military. Mingaw ra ba ang kuan ang front dito sa Dahig mura mingaw ra ba wala ba tay update og unsa ni kahimtang Digong unsa nagihimo sa ICC wala hilo man ang ICC ro panahon na di ba inumdum kasi ni Jaldia nga to natinga siya kay wa nas Digong sa dito sa detention facility ahanam din na siya karon pero why nakatubag og hain basi nanas langol Pilipinas sa Takibaw ha og nawa sa prisuan man di ba og ibutang na tong iskapo dako kay nang isyo international na nga kuan news nganong ni-iskapo or nganong naka-iskapo o gibuhian ug asa nas Digong karon wa may update gyud unya takulaho lang ni gawas ning statement gikan sa State Department dito sa Amerika kining Karubio so grabing pressure kaya murag mo collapse gad kay ikaw gatag ka kwarta kanunay kada tuig sa ICC unya wa may interest kay unsa may interest nga wa man po kay ipadakop kay kanang mga industrialized rich countries function man ng ilang kuan ilang ang ilahang judicial system ita ang Pilipinas function galibog lang tanganong mingkuan lagi sila may overstep sila sa ilang mandate kay nganong gidakop man las Digong nga naman kapangsyon mga itong korte. Og tinuod nga gibrayban sila ni Trillanes manay rason.
Ngano nga ni gaapil-apil sila tungod kay na man day interest nga kwarta. Ang yan kana po nga country, Netherlands, left-leaning na ato dito mag-meetings lang season sa una. Katong mga kuan left-leaning o progressive kuan na siya, hub na siya. So, manang bias sila sa wala. Oh. Manay kuan karon, manay Di lang ko ma-mention nimo natay mga amigo diri nga ato po dito hilom lang. hilom. Lugar, oh. Adi ay. Oh. So, murag ato na ditong part sa ilang indoctrination or unsa meeting o unsa basta kay natay mga dagkong personahe sa wala nga watakibaw nga dito di ay. Eh, mag-istorya ba dito so ito man tanang iskina, tanang corner sa lugar familiar man, so that implies nga nakanto siya dito. Okay. So sa ato pa angay nga bantayan ning kini mga statements karon ni Rubio or kining posturing sa Amerika karon towards sa ICC chairman. Ang ilang timeline is 2 years. Kay ug di kagawa si Digong within 2 years unya makalingkod si VP Sara, which I think kay bawo na sila kay Paso ng ilang value. oh kanagon nga ang mga pro-American nga nasa Pilipinas, mga asset nila kuno critical na gud sa administrasyon, so that's a signal sa military nga kanang wa nami ana niya di nami mo proteksyon. Tanawa mo Brunner, ipakita pa ba? Bisag mga function sa major functions activity sa Armed Forces. Di, wow. Abot ugahan po karon katago. Kuyaw kay ning statement ni Rubio. We will dismantle the ICC brick by brick. Mao na. No. At determinado gyud ni sila. So ang kadlukan na bias military ug mo alsa sila is intervention sa Amerika. Daghan na kay signal gihatag nga wa na may anak niya. Wa na may anang inyong administrasyon, so unya kato konsulti nimo nga anti-clear ka pasinsilyo. Unya upat ka abogado sa mga involved sa kanang flood control scandal to na sa Europe. Murag wa nay mo laban na ning ICC karon kay kontra man naman nilang dagkong power including si Putin kay giisuhan man nilang warrant of arrest si Putin. Kanang mga senador nga nasa sa majority karon. O ana oy. Gipanghipos na ilang mga anak o ga-apply ng uban og kanang visa para gawas. So kanang preparar man sila og ligon sila kayo. So kay ba sila nga prekaryo sa ilang posisyon karon. Hasta ang kona, hasta ang sa Congress. Napahiluna na pod. Anay mga anak ipadas gawas. Ang looy ani Pilipino, ordinaryong Pilipino, ani ra dinhi may bilin. Ang silver lining is na mga countries kay bao sila nga ug molingkod si Sara. Dako kayo problema ang Pilipinas kay ning gawas na mga statistics nga ang katong utang ni sa amahan bisabi sa percentage wise kumpara karon sa anak mas dako ang sa anak. So bugat ni kay nasa atong ekonomiya, but there are countries nga kapasalig ni BP nga kung panaglit siya na makalingkod tabangan siya. So makadawat ang mga soft loans to kuan kana para ba ma-resuscitate niya atong ekonomiya kay Ted, ang gabi kaning epekto sa kanang ekonomiya nato karon nangayo ang labor o hindi man ang sa tripartite ang demand sa labor sa Region 7 200 pesos. 200. Kaya dito sa Manila okay naman ka dito 85 additional per day. Nya. So karon gamitin bitaw chamber. So Manila na tani umumang galinay gidakuna sa that's 40% sa kanang current nga kuan minimum wage. So ang nasa newspaper nga 59% ang down sa atong tourist arrivals. Unya sa cargo
shipment para Intiro Bohol down by 25%. Uy, Oh. Wala mamalit ang mga tao. So, kanang nakoy kaila dito sa Cagayan nga nasa chain of opticals, nanawag nako nga kanang kumusta naman imo mga branches ko nga lahi man ko negosyo kay og kanang magkalisod mo may may isa ka. Oh, ngano man day suspect mi ngawa ko siya dito ko nga dili man ikaw maging tilo Pilipinas man kaysa nanay daghang kay pusil nga resort sa Panglao. Oh. Unya unsa may tabo na mga nanguha og ban nga utang. Di na nakabay o mga tourist bus, di na nakabayad sila sa ilang amortization kay mingaw man kayo. Oo na diha. Oh, so kani resulta na ni sa kabuang nga bitos diok no nga unsaon man nga bulk sa atong kwarta nga ang uban intended para to spur the economic growth gihatag mag-ayuda gipamalit man sa mga tao aron kuno mapapilar ng administrasyon una-una guni mo ang katong para ODA nga makatabang sa ekonomiya gidivert gibutang sa unallocated karon to please sa mga politiko nga kaalyado nila at the same time to appease sa mga tao nga nagutom. May mo ba na sila kaghatag og pan, di man na pwede hatagan nimo og panginabuhi dili kay hatagan nimo og pan kay kanus until when man imong hatag. Mo na nitabo. As I have said, katong elevated nga katong kalsada nga nanay funding ikasgawas o di iabot na ang kanang counterpart nila sa Pilipinas na 30% gibalhin. Katong train allow sa kanang train nga underground at mo gyapon ang katong budget gibalhin gyapon sa unallocated ipanghatag sa mga tao. Dili lang kana kwarta sa PhilHealth, kwarta sa PDIC, kwarta sa SS mitong GCSG pangkuha hasta pang gold 23 tons na hindi nabaligya this year. So wa gyud sila maghunahuna og ugma. Ang akong example nga gihatag sa previous na to interview tanawa ang Panglao pagbutang ni Digong sa airport. Pwede daghanang hotel na nindog na ng Landmaster pito kuno ng ka-tower na kanang duha na ka-Marriott na kanang singan ng hotel sa SM Blue sana nasa Riverside hapit na mahuman. So create good og economic activities tungod sa infra. Kung mabutang kang infra, nagi kanang impact economic kay kana magong ODA una na mo lusot sa NEDA board gikwenta na nila na sila matrix kwenta nga kung ibutang ni unsa may economic gain mahimo sa Pilipinas. Dili man na kay para lamulon para kanang ditso lang wala gikan nas Provincial Development Council abot na Regional Development Council pag abot sa NEDA kuan pa na dito gikwenta po na nila og kanang unsa may economic gain. Pareha gud na atong kuan kanang cable sa kuryente sa ubay gikan sa Leyte before nag-release grabing kanang Study. pinikito gihimo ana grabing paningkamot ni Chato og ni Umentado Amahan para na ma-approve aron malusot ang kuryente. So wa pa na kasi pag brown out ning Bohol. So mana nga sa panahon ni sa karon administrasyon karon wa man sila maghunahuna na ilang gunahuna nga ilang ilaro ng mga tao hatag AX hatag ayuda hatag sa unsa para kana kunuhay mapopular sila sa masa sacrificing sa ekonomiya sa atong nasod. So man ni karon nakatilaw na ta epekto sa ilang kabuang sa ekonomiya. Unya kung magpabadayon pa nag 2 years pila na may atong utang inighawa nila 20+ trillion. Nga 60+ naman sa GDP ang ilang utang karon nga gasaka man na kay may undag gawas nga nang utang 100 kuno assets sa government assets ibaligya na pod. Jesus. Sana may mabilin na ng Pilipinas. Di ba ang nayatri o takiba ibaligya na. Nayatre.
katong power plant, katong hydro nga kinadak-an dito sa Luzon. Hali na, hilom lang. So, para haman na ang problema Ang gold reserve nga 25 ka tonelada. Wala. Wala katong tulinada datos last year karon 23 tons na pod. Na po lain? Ay nga from January to June 23 tons na inabaligya. Jesus. So, mo lagi na kay para lang ma-sustain ilang popularity, para lang na sila control sa Congress o sa Senate kay ilang man ang gilawgan kanunay na may malita dag mga politiko di ay. So, unsa man nila pag-sustain na nagdisla magsige pamaligya at the expense nato kay di man masinso Pilipinas ang sisil panghatag og malita na kita na po ko sa Facebook nga ang kabilya o simento galutaw na kay ilang tabunan sa kabilya simento na hurot nagkaanod o nya ZIN Live. ko ng katong kan o kamot iduot lang tong kamot tong mga simento kuno nga gatabos kabilya mga hugno. Pulpog. So tusama ni mo ng 30% ro may mabuts project 70 Thomas mga kawatan. Okay. Chairman, ganahan po ako pero limited tong oras rong kinatay mga bisitang pulis. Salamat kaayo nining imong bag-o karong mga kasayuran mahitungod sa atong nasod nga Pilipinon. Salamat po kay gayunan. I hope nga nakasabot ang mga tao timag-timangon nila og tarong sunod eleksyon o kinsa to botaran. Sige. Salamat og may buntag, Chairman Horace Ocola, mga higala.